guys! Welcome back to my channel. Today is a different vlog. This is day 4. I-share ko lang din sa inyo na meron akong problem sa ovaries and that's how it started. And I also have PCOS and dun siya nagsimula. Guys, pag may naramdaman kayong sakit or kuwari, sa buhay nyo, may tinitiis kayong sakit na okay lang to maging okay. Magpa-check kayo agad. Huwag nyo antayin lumala. Huwag nyo pigilan yung sakit na parang, kaya ko to. Titiisin ko to. Kasi guys, the earlier the better. Siguro kung hindi ako pumunta ng ospital, feeling ko wala na talaga ako. Ganong level. Nagpapunta na lang ako ng ospital nung hindi ko na kaya. I also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Day by day, habang nasa ospital ako, umaangat yung fluid sa tiyan ko. Mukha akong 5 months pregnant. Ano siya? Hindi naman siya buntis. Tapos magkakaroon ako ng mga right up buntis. Hindi ako buntis. Basta ang laki niya and it grew day by day. Tapos nung padulo na, parang patigas na siya ng patigas. Tapos ang laki pag nakita ko sa salon, parang ano to? Tapos yung sakit, hindi na ako makahinga. Konting lakad ko lang na parang hihimatayin ako. Nanlalamig na yung buong body ko. Tapos tumitirik daw yung ayos kong ganun. Hindi siya hirap sa tao. Tinakbo ako sa hospital and then naka-stretcher lang. First time ko din yung naka-hospital bed tapos pinupush. Usually wheelchair. But never din ako umabot ng wheelchair. Then nakita nila ang daming tubig. Sayo ako, punta akong CR dahil hindi ako umabot. Binalik ako sa kama tapos nagpanic yung mga doctors kasi parang humihina na yung pulse. So nag-inject ng IV and all. And then they kept saying, wag kang pipikit, wag kang pipikit. Pinakonfine na ako. And then hindi ako gumagaling. Parang tigas, hirap na hirap ako huminga na parang kada hinga ko parang ang hirap. Tapos hindi ako maka-inhale na mahaba kasi feeling ko yung liquid nandito na. Ganon talaga ako huminga buong araw. I don't know if this is how it ends. Pero yung, alam mo yung totoo, hindi naman ako, I wasn't scared. I was just thinking na parang, paano na kaya yung family ko? Ayoko umiyak. Hindi ko nga inisip yung paano yung savings ko, paano yung ganyan, paano yung mga properties. It was more of paano yung family ko and ang tsaka naman ang ang tsaka kasi ang laki naman ang tiyan ko. Hindi kasi, wow! Ang laki niya. Yung pinapatawa ko lang sa sarili ko para wala. Naalala ko yung last time. Para it was 2 days na ako sa ospital, hindi ako gumagaling. Tapos sabi ko kay mom, I'm tired. Sabi niya, wag kang ganyan-ganyan naman siya. Alam mo yung buong hospital ko, lagi siya nakangiti, ganyan. Pero alam ko nagpapanik yun. No? Oo. Feeling strong. Wow. Yung last time na parang sabi ko, hindi ko na kayang huminga. Feeling ko, kada hinga ko, parang ako nalulunod. Tapos sumisigaw na ako, guys, hindi ko na kaya. And I felt like the liquid was already getting to my lungs. Tapos parang sabi ko, butasan nyo na ako. Kasi guys, hindi talaga ako nagpapabutas sa kahit saan. Ayoko, kasi ayoko magkapekla. Kaso hindi ko na kinaya. Sabi ko, butasan nyo na ako kahit saan, kahit ilan ang gusto nyo. Basta tanggalin nyo na tong sakit. Tinakbo nila ako doon and then they put a drain in my aming binutas. At yung pangit pa dun, guys, hindi ako pinatulog. Sabi ko sa doktor, please, tulugin niyo ako. Sabi ko, gusto ko yung parang anesthesia na sabog ka. Well, wala ka na maramdaman sakit na ganun. Kasi daw sumusuka ako, so baka daw may mangyari sa akin. Local lang, in-inject pa sa akin yung sa tiyan ko yung anesthesia. Tapos sabi ko, paano yun? Makikita ako, gising ako. Sabi ko, mas mahihimatay talaga ako dyan. Baka hindi nyo na maabutan. So ayaw talaga. Sabi ko, shit. Sabi sa akin ng doktor ko, tumingin ka na lang sa akin. So, parang nila ang bata, ginaganan nila. So, yun, pinasok nila yung tube. And then, they started to drain. Tapos, meron daw 2 liters. Pinupush na daw yung lungs ko. That's why nahirapan ako. So, hindi naman nila ma-drain yung 2 liters. Sabi nila, 1 liter muna and then, installment. Parang every 8 hours yung... Sabi ko, sige, okay na. Habang tinanggal yung tubig on the spot. Napangiti talaga ako kasi parang, shit, nakahinga na ako ng konti. Na hindi na ako nalulunod. Yung feeling na nung una, hindi ako makapagsalita. Basta ang sinasabi ko lang, butasan niyo ako, nalulunod na ako. Every 8 hours, they started to drain. And every day, parang dun after, I started to feel better. Masaya na ako nung nakatayo ako. Kasi 3 days ako nakahiga. As in, walang tayuan. And then, nandun na yung ihi ko. Ayoko din magpakabit nun, pero wala akong choice. Pati yung bladder ko, wala nang lumalabas na ihi. And then, yung heart ko, masyado nang mabilis yung tibok. Hindi na din ako nakaka-poops. Wala, lahat na ipit na sa body ko. So, day by day after nung gumagaling na ako, yun, dun ako nag-video na medyo okay na ako. And also, pinisita ko ng mga family ko, sila ate, si Mona, si Hash. Hi!